Kabanata 901. Sige. Sakay sa dalawa pang kontroladong halimaw na unggoy, sabay-sabay silang sumugod patungo sa halimaw na unggoy. Bang! Habang kumukulo ang puwersa, ang hindi nauubos na puwersa ay patuloy na nagkalat at gumalaw. Sa isang iglap, sumabog ito mula sa nakapalibot na lambak, habang nagsimulang kumalat ang mga agos ng hangin. Kasabay ng pag-atake ng dalawang halimaw na unggoy, ang katawan ng natitirang unggoy ay agad na nabasag at nawalan ito ng sigla. Sa oras na ito, tinapos din ni Himakhong ang labanan. Gayunpaman, sa oras na ito, nanginginig ang buong katawan ni Himakhong. Halata na gumamit siya ng kakaibang kasanayan at lihim na kasanayan, na naging sanhi ng kaunting kaguluhan sa aura ng kanyang katawan. Gayunpaman, sapat na ito upang ipakita na ang lakas ni Himakhong ay nakakatakot upang talunin ang tatlong halimaw na unggoy gamit ang lakas ng kalahating hakbang patungo sa espiritu. Junior Brother Kan, ang iyong spiritual art ay talagang pambihira. Nang makitang madaling natapos ni Zephyr ang labanan, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Himakhong. Isang kakaibang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, ngunit di nagtagal, nagsalita siya ng may gulat at inggit na ekspresyon sa kanyang mukha. Minsan nang ipinakita ni Zephyr ang kanyang spiritual technique sa investiture stage at nakilala ng elder ng Nanhua sect. Kaya, alam din ito ni Himakhong. Pareho silang maliliit na landas. Ang mga kaluluwa ng mga taong ito ay lubhang mahina. Malakas lang talaga ang kanilang mga katawan. Sa isang pitik ng daliri ni Zephyr, ang natitirang dalawang halimaw na unggoy ay bumagsak sa lupa. Sayang naman kung mapatay ang dalawang katulong na ito. Nang makitang bumagsak ang dalawang halimaw na unggoy sa lupa, biglang lumuwag ang mukha ni Himakhong at ang kanyang tono ay naging mas lundo. Gayunpaman, sinabi niya ng may kaawa-awang ekspresyon. Kung patuloy na gagamitin ang sining espiritual na ito, magdudulot ito ng malaking pinsala sa aking kaluluwa. Kaya, hindi ito maaaring gamitin sa mahabang panahon. Sabi ni Zephyr ng may ngiti. Nakikita ko. Ngayon, oras na para makita natin ang enchantress na nagpapadalisay ng dugo. Nakatingin sa enchantress na nagpapadalisay ng dugo sa harap niya, sabi ni Zephyr ng may ngiti, at pagkatapos ay naglakad pasulong. Sa likuran niya, ang mukha ni Himakhong ay patuloy na nagbabago. Sa wakas, sa oras na ito, ang kanyang mukha ay naging ganap na mabangis, at ang kanyang mga mata ay kumurap na may walang katapusang masamang espiritu. Sa pool, ang tubig ng pool na kulay dugo ay lumikha ng isang lumalagutok na tunog habang ang mga bula na kasing laki ng kamao ay sumasabog ng paisa-isa. Sa bawat oras na sumabog ang mga ito, naaamoy ng isa ang kamangha-manghang halimuyak sa hangin. Ang mga guhit ng pulang dugo na ilaw ay mabilis na kumalat at pagkatapos ay sumama sa hangin, patuloy na lumilipad. Kung ang isang piraso ng liwanag ng dugo ay masipsip sa kanyang katawan, ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay gagawa ng mga tunog ng pagkalabog at mabilis na kikilos. Malapit na itong maging ganap. Nagsimulang bumilis ang paghinga ni Zephyr habang tinitingnan niya ang blood refining enchantress. Kung ibang tao ito, maaaring hindi nila mailabas ang tunay na gamit nito. Gayunpaman, para sa kanya, na may isang makapangyarihang natatanging kasanayan tulad ng Ancient Draconic Way, kailangan niyang magtaglay ng malaking dami ng asensya ng dugo. Sa sandaling ito, kung lulunukin niya ito, ang dugo sa kanyang katawan ay aabot sa limitasyon nito. Hindi lang iyon, ngunit sa oras na iyon, ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay maaaring umabot pa sa isang bagong antas. Crack crack crack. Mayroong sunod-sunod na tunog ng pagkalabog sa katawan ng blood refining enchantress, na parang jade ng dugo. Sa oras na ito, unti-unting may mga bitek dito. Kabanata 902. Sa wakas, ang tunog ng pagsabog ay lalong naging matindi, at ang mga manipis na pabango ay nanatili sa hangin. Napakalinaw ng aroma. Sa loob ng bitek, ang mga guhit ng pulang dugong liwanag, tulad ng core at asensya, ay naglabas ng pino at siksik na pulang dugong sinag ng Diyos. Ang sinag ay tumaas sa langit at bumuo pa ng hindi mabilang na pulang dugong bahaghari sa guwang. Boom! Sa sandaling ito, isang malakas na tunog ang biglang lumitaw mula sa likuran. Ang puwersang ito ay mabangis, na parang gagawin nitong daanan ang espasyo. Ang malakas na puwersa ay sumisipsip,
nagpapadala, at tumatama sa katawan ni Zephyr. Sa isang iglap, ang katawan ni Zephyr ay lumipad. Ikaw ba? Si Zephyr, na malubhang nasugatan, ay nagpumiglas ng mahina, ngunit ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang hindi kapani-paniwalang hitsura. Sa lugar na iyon, isang lalaking may kasuklam-suklam na mukha ang nakatayo roon. Kitang-kita ang pagmamalaki sa kanyang mga mata. Sino pa kaya ito bukod kay Himakhong? Kuya. Habang nakatingin kay Himakhong, tila natuwa si Zephyr at hindi makapaniwalang sinigawan si Himakhong. Hahaha. Zephyr, hindi talaga yan makakabuti para sayo. Sa wakas ay hindi ko na mapigil ang atakihin ka. Hindi ko inaasahan na isang mahusay na henyo, isang maitim na kabayo sa buong larangan ng digmaan, ang mapapatay ko sa oras na ito. Puno ng pokus ang boses ni Himakhong at may bahid pa nga ng kabaliwan. Malinaw na nasa sabik siyang mapatay si Zephyr. Mga disipulo kami ng mga kaalyado. Kapag nalaman ng aming Boundless Academy ang ginawa mo, magdurusa ka. Tila sinusubukan ni Zephyr na hikayatin si Himakhong. Gayunpaman, tumingin ang huli kay Zephyr na parang nakatingin sa isang tanga. Zephyr, napaka-inosente mo. Ito ang Immortal Secret Land. Sa lugar na ito, magkakaroon ng mga pagpatay sa bawat espasyo. Kung mamamatay ka, walang makakaalam na ako ang may gawa nito. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng isang blood refining enchantress dito. Napakagandang bagay nito. Ibibigay ko na sayo, bitawan mo ako. Nagngalit ang mga ngipin ni Zephyr at umungol. Junior Brother Kan. Ang lakas at kakayahan mo ay parehong napakalakas, ngunit ang ideya mo ay medyo inosente. Sa aking palagay, mayroon kang mas magandang kayamanan kaysa sa blood refining enchantress. Habang nagsasalita siya, biglang kumislap ang sakam na liwanag sa mga mata ni Himakhong. Banal na liwanag. Ito ang banal na liwanag ng isang disipulong nasa antas hari. Ito ay isang pambihirang pag-iral. Isa pa, pagkatapos kitang patayin, makukuha ko ang lahat ng iyong banal na liwanag. Sa oras na iyon, magiging miyembro ako ng antas hari. Nakikita ko. Dahan-daang sabi ni Zephyr. Noong una, kahit may ilang haka-haka siya, hindi siya sigurado. Ngayon ay naunawaan na niya sa wakas na nakatingin si Himakhong sa kanyang banal na liwanag. Hindi lang ako makakakuha nitong pambihirang blood refining enchantress, kundi maaari rin akong maging isang disipulo sa antas ng hari. Zephyr, kung mamamatay ka sa aking mga kamay at masaksihan ang aking paglitaw, masisiyahan ka. Sa oras na ito, nang akala niya ay makakabangon siya pagkatapos makuha ang blood refining enchantress, tiyak na magkakaroon siya ng sarili niyang posisyon sa gitna ng malalakas. Sa pag-iisip nito, nabuhayan ng loob ang mukha ni Himakhong. Mukhang hindi mo naman talaga balak na hayaan akong makalabas dito ng buhay simula pa lang. Kung gayon, ang tinatawag na spatial transmission ay isa lamang dahilan mo. Kumikinang ang mga mata ni Zephyr sa kakaibang liwanag habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Hindi, totoo iyan. Pero iba-iba ang portal papunta sa bawat espasyo. Kailangan natin itong hanapin ng dahan-dahan. Junior Brother Kan, walang saysay ang masyadong magsabi. Ngayon, lulutasin ko na ang sakit mo at hahayaan kitang. Kabanata 903. Umuungol. Itinaas lang ni Himakhong ang kanyang kamay. Sa isang iglap, sinalubong niya ito at nagpadala ng walang katapusang sinag ng Diyos. Kumakawi na sana ito papunta kay Zephyr. Gayunpaman, sa oras na ito, isang galit na ungol ang biglang lumabas. Bang! Isang nakakatakot na puwersa ng kamao ang sumabog. Ang suntok na ito ay nagpayanig at nagpagulong-gulong sa nakapalibot na espasyo. Sa sumunod na sandali, ang puwersa ng kamao ay naabot na ang limitasyon nito at tumagos sa katawan ng kanyang kalaban. Sa isang kisap mata, isang malinaw na butas ng dugo ang dahan-daang lumitaw sa katawan ni Himakhong. Isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas, at inagaw nito ang kanyang puwersa ng buhay. Basag. Hindi makapaniwalang tumingin si Himakhong sa kanyang likuran. Dilat na dilat ang kanyang mga mata at walang tigil sa pagdurugo ang kanyang 7 butas. Doon. Isang matipunong figure ang tumingin sa kanya ng may mapurol na mga mata.
Nababalutan ito ng himulmal at may mabangis na aura. Sino pa kaya ito kundi ang patay na halimaw na unggoy? Paano? Posible. Sa sumunod na sandali, ang isa pang unggoy na nakahiga sa lupa ay dahan-daang tumayo. Bukod sa mapurol nitong mga mata, ang puwersa ng buhay ng dalawa pang unggoy ay puno ng sigla. Zephyr. Pinaglalaroan mo ako. Nang lingunin si Zephyr, halos mapaungol si Makhong. Ang kanyang mga mata ay parang pares ng mata ng baka, malapit ng lumuwa. Liligawan kita. Paano ko sasabihing pinaglalaroan kita? Mabuting tao ako. Isang mahiyain na tingin ang lumitaw sa mukha ni Zephyr. Siya ay kasing dalisay ng isang binata sa kapitbahay, na may maaraw na ngiti na parang simoy ng tagsibol. Kasabay nito, tumayo siya. Walang ibang senyales ng pinsala sa kanyang katawan, maliban sa katotohanang may bakas ng pinsala sa kanyang damit. Hindi naman siya mukhang mamamatay. Linlang-linlang ka. Linlang-linlang ka. Sa oras na ito, lubos na naunawaan ni Makhong na ang Zephyr na ito ay hindi lamang basta-basta nagloloko ngayon. Mula pa sa simula, hindi siya pinagkakatiwalaan ni Zephyr. Malinaw na pinaglalaroan lang siya nito mula simula hanggang katapusan. Ikaw din. Nagpakita si Zephyr ng isang nahihiyang ngiti na halos mabaliw na naman kay Makhong. Hayaan mong gamutin ko ang sakit mo. Nakangiting sabi ni Zephyr. Sa sumunod na sandali, ang dalawang halimaw na unggoy sa likuran niya ay agad na umungal at iwinawagayway ang sarili nilang enerhiya. Hindi. Zephyr. Sinusumpa kita. Sinusumpa kita. Habang sumasayaw ang lakas ng dalawang suntok, ang katawan ni Makhong ay agad na napunit ng nakakatakot na puwersa ng kamao at tuluyang nawasak. Swoosh! Isang siksik na sinag ng banal na liwanag ang mabilis na lumipad palabas at sumanib sa katawan ni Zephyr. Nang sumunod na sandali, sa likuran ni Zephyr, isang napakalaking aparisyon, multo ang dahan-daang muling lumitaw. Ang multo na ito ay may hawak na malaking espada, at isang malakas at sagradong trono ang dahan-daang lumitaw sa likuran niya. Sandaling sumabog ang kidlat at kulog, at ang mga sinag ng kataas-taasang Diyos ay patuloy na naghahabi, na parang magkakaugnay ang mga ito sa tunay na diwa na higit pa sa martial arts. Ito ang figurang tinipon at pinaikli ng banal na liwanag. Ngunit sa oras na ito, mas pinaikli pa ito. Tama nga. Pagkatapos ko siyang patayin, makukuha ko ang banal na liwanag ng lahat ng kabilang partido. Hindi lang ito posible sa Immortal Secret Land, kundi pati na rin sa labas ng mundo. Habang iniisip ito, unti-unting naging seryoso ang mukha ni Zephyr. Kung ganito nga ang sitwasyon, lahat ng mga disipulong may maraming banal na liwanag ay maaaring mapuntirya. Kabanata 904. Kalimutan mo na yan, hindi ko na kailangang isipin yan sa ngayon. Umiling si Zephyr. Sa oras na ito, ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay galugarin ang Immortal Secret Land. Siyempre, ang unang bagay na kailangan niyang gawin ngayon ay pinuhin ang Blood Refining Enchantress. Gamit ang Blood Refining Enchantress na ito, ang aking spiritual blood ay mapupuno ng sukdulan, mahigit 10 beses pang ang mas malakas kaysa dati. Bihira nang makakita ng isang top-grade blood refining enchantress. Habang nagsasalita siya, bahagyang ikinumpas ni Zephyr ang kanyang kamay. Bigla, isang daloy ng espiritual na dugo ang pumailanglang sa kalangitan. Sa sumunod na sandali, ang engkantadang nagpapadalisay ng dugo ay kinuha na ni Zephyr. Meow. Habang nakatitig kay Zephyr ng natatarantang nakatingin, biglang nanginig si Mitbon ng blood refining enchantress sa sulok ng bibig nito. Sa sumunod na sandali, diretso nitong nilunok ang blood refining enchantress. Parang gustong ipaglaban ni Zephyr. Walang hiya. Ang galing ng lalaking ito na pumutol muna at pagkatapos maglaro. Bagamat nawala sa kanya ang halos 1/4 ng blood refining enchantress, ang natitirang 2/4 ay sapat na para kay Zephyr. Dahil dito, muling tumingin si Zephyr ng kakaiba kay Mitbon. Tila magaling talaga ito sa pagkontrol ng apoy. Ang enerhiya ng dugo ay pumailan lang sa kalangitan. Sa oras na ito, dahil sa kawalan ng isang bahagi ng natitirang blood refining enchantress, ang pulang dugong likido sa kanyang katawan ay nagsimulang mapuno. Sa isang iglap, ang malakas na enerhiya ng dugo ay patuloy na tumataas ng husto.
Ngunit sa gitna ng nakapangangilabot na enerhiya ng dugo, ang enerhiya ng dugo sa katawan ni Zephyr ay nagsimulang umalangaw-ngaw din. Swoosh! Bahagyang gumalaw ang bibig ni Zephyr, at sa isang iglap, sinimulan nitong lunukan ang natitirang blood refine ng Enchantress. Bitek. Habang gumagalaw si Zephyr, nagsimulang maging kakaiba ang ekspresyon sa kanyang mukha. Mahirap. Napakahirap noon. Ang kalidad ng blood refine ng Enchantress ay parang bato. Hindi lang ito matigas, kundi mahirap din lunukan. Parang kumakain ng bato. Napakahirap kainin. Nang tingnan si Mitbun sa isang gilid, na puno pa rin ng inaasahan, hindi talaga maisip ni Zephyr kung paano nito nilamon ang blood refine ng Enchantress sa isang hininga lang. Gayunpaman, di nagtagal, habang lumulunok si Zephyr, isang mabangong amoy ang mabilis na kumalat at dumami sa panlasa ni Zephyr. Masyadong halata ang halimuyak na ito. Ang natitirang halimuyak ay napakasarap. Hindi lang iyon, ang orihinal na katigasan ay naging malambot at makinis din habang ngumunguya si Zephyr. Sa isang iglap, lahat ng blood refine ng Enchantress ay nakapasok sa katawan ni Zephyr. Kabanata 905. Boom! Sumabog ang mga alon ng enerhiya ng espiritual na dugo mula sa katawan ng blood refine ng Enchantress at tuluyang humalo sa katawan ni Zephyr. Sa sandaling ito, ang tunay na enerhiya ay tuluyang wala sa kontrol, parang isang mabangis na kabayo na wala sa kontrol. Ang mga alon ng tunay na enerhiya at lakas ng dugo ay nagsanib puwersa sa isa't isa. Ang matinding pagpupumiglas at pagkakasabit sa pagitan ng dalawa ay direktang nakaapekto rin sa katawan ni Zephyr. Sa sandaling ito, isang matinding sakit ang nagsimulang kumalat sa lahat ng kanyang mga paa at kamay at buto, bawat pulgada ng kalamnan, at bawat sinag ng liwanag. Habang naninigas ang katawan ni Zephyr, tila kayang dumaloy ang mga daloy ng enerhiya ng dugo sa katawan ni Zephyr. Sa isang iglap, ang nakakatakot na blood chi na iyon ay bumuo ng isang matibay na banal na haligi na sumugod palabas mula sa mga ulap. Ay hindi. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Zephyr. Halata na ang kanyang katawan ay hindi lubos na makakapagsanib sa enerhiya ng dugo at malapit ng kumalat sa guwang. Sa ganitong paraan, ang blood refine ng Enchantress ay tuluyang masisira. Sayang naman. Lamon. Kung ang isang bihirang bagay na ito ay sapilitang ikakalat, ito ay magiging isang malaking kawalan para kay Zephyr, isang nakakahiyang pag-aaksaya. Sa makatuwid, sa oras na ito, nagsimulang lumaban si Zephyr. Sa mahabang dagandong. Sa isang iglap, ang sinaunang Draconic Way sa kanyang katawan ay nagsimulang dumaloy ng masigla sa paligid ng kanyang katawan, at bawat selula ay tila nagising sa oras na ito. Umuungol. 9 na anino ng dragon ang sabay-sabay na lumitaw sa paligid ni Zephyr. Sa likod nila, isang malaking aparisyon, multo ang dahan-daang pinakawalan, na isang aparisyon, multo ng banal na liwanag. Lumangoy ang mga anino ng dragon at sumabog ang aparisyon, multo. Ito ang sukdulan ng pagganap ng kapangyarihan ni Zephyr. Swoosh! Sa oras na ito, unti-unting bumabawi ang lahat ng espiritual na dugo at pilit na nakontrol. Ito ay isang magandang simula. Ang bawat kapirasong tunay na enerhiya ay nagsimulang maging ganap na kontrolado. Ang mga kapirasong tunay na enerhiya ay lumangoy na parang mga buhay na nilalang, patuloy na hinahawakan ang lahat ng espiritual na dugo. Hindi, sa kasong ito, hindi pa rin kayang pinuhin ng katawan ko ang lahat ng enerhiya ng dugo. Pakiramdam niya ay napuno na ng enerhiya ng dugo sa kanyang katawan ang kanyang buong katawan, ngunit marami pa ring bahagi ang hindi niya makontrol. Sa ganitong paraan, kahit pansamantala niya itong may sama sa kanyang katawan, pansamantala lamang ito. Kung hindi niya ito hihigupan ng maayos, natatakot siyang baka ito ay biglang maglaho sa napakaikling panahon. Wala pa rin itong silbi. Teknik ng pagsabog ng enerhiya. Bigla na lang naisip ni Zephyr ang energy explosion technique na kanyang pinagpraktisan. Ang kakaibang kasanayang ito ay lubhang kakilakilabot. Kapag na-activate na ito, kaya nitong pabilisin ang kanyang spiritual blood ng higit sa 10 beses. Hindi lamang nito mapapabilis ang kanyang tunay na enerhiya, kundi mapapataas din nito ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ng 10 beses. Karaniwan, kakain ito ng maraming spiritual blood para maisigawa ang energy explosion technique,
ngunit ngayon ay sapat na ito para magamit ng husto ang spiritual blood sa kanyang katawan. Boom! Sa paggamit ng energy explosion technique, biglang nanigas ang katawan ni Zephyr. Sa sumunod na sandali, biglang nagbago ang kanyang mukha. Kadalasan, ang ginagamit niya sa energy explosion technique ay ang sarili niyang enerhiya sa dugo, ngunit kapag ginamit niya ito sa oras na ito, ang energy explosion technique sa kanyang katawan ay hindi lubos na kanya. Karamihan dito ay nagmula sa blood refine ng Enchantress. Gayunpaman, mabilis na nakabawi ang ganitong uri ng operasyon. Ang energy explosion technique ay isang ang makapangyarihang pantulong na natatanging kasanayan. Kapag ginamit ito, mabilis niya itong inaayos pagkalipas ng maikling panahon.